Ano ang tunay na nilalang na tinatawag nilang agaras? Bakit pati ang mga aswang ay takot sa kanya? Totoo bang may halimaw na kumakain ng kapwa halimaw? Bakit tuwing kabilugan ng buwan, may bangkay na walang dugo? Ano ang koneksyon ng kagubatan ng Samar sa mga nawawala? At bakit si Derek, isang doktor mula Maynila, ang tila hinihintay ng kadiliman? Siya ba ang susunod na agaras, o siya ang itinakdang pumatay dito? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Sa pinakagitna ng makapal at basang kagubatan ng Samar, may isang alamat na hindi binibigkas ng malakas. Isang nilalang na kahit ang pinakamatatapang na aswang ay iniiwasan. Ang agaras. Ang isinumpang mandaragit ng mga nilalang ng dilim. Ang agaras ay isang uri ng aswang na pambihira at labis ang kapangyarihan. Hindi siya mahilig manghuli ng tao gaya ng karaniwang halimaw. Sa halip, ang kanyang paboritong biktima ay kapwa niyang nilalang. Mga mahihinang uri ng aswang, duwende, diwata, tikbalang, at iba pang nilalang na nabubuhay sa hiwaga. Kapag kinagat ng agaras ang kanyang biktima, lumalabas ang lason sa kanyang laway. Isang mabagal ngunit tiyak na kamatayan. Unti-unting pinahihina nito ang katawan ng sinumang nilalang na matamaan. Pinipigilan ang paggalaw at tinatanggal ang kakayahang lumaban. Ngunit ang agaras ay hindi lamang halimaw. Kayang kontrolin ng agaras ang mas mababang uri ng aswang. Utusan sila na parang alipin. Kaya't kinasusuklaman at kinatatakutan siya ng marami, isa siyang taksil sa sariling lahi. Ilan lamang ang agaras sa kasaysayan. Kapag namatay ang isa, ang kanyang espiritu o binhi ay mananatili. Nakatago sa loob ng kagubatan ng Samar. Naghihintay ng isang tagapagmanang may lakas ng loob at tapang upang akuin ang sumpa at kapangyarihan. Hindi siya alamat lamang. Sa Samar may mga nawawala. May mga bangkay na natatagpuan walang dugo, basag ang buto, at may amoy ng nabubulok na lason. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, bumabalik ang kanyang halakhak. Sa paanan ng kagubatan, nakatago ang Barangay San Lazaro, isang maliit na pamayanan na para bang nakakulong sa panahon. Dito, hindi uso ang gabi sa lansangan. Pagsapit ng dilim, ang bawat tahanan ay nagsasara ng mga bintana. At sa harap ng pintuan ay inilalagay ang asin, bawang, at sinaunang anting-anting. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa takot. Simula pa noong Abril, may kakaibang nangyayari. Una, ang mga hayop sa kabundukan ay biglang nawala. Mga baboy na tila nilapa ngunit walang dugo sa paligid. Mga manok na parang sinipsip hanggang sa pinakahibla. Sa bawat bangkay, may isang kakaibang marka parang kagat, ngunit hindi gawa ng tao o hayop. Sumunod ang mga tao. Noong ika-11 ng Mayo,
Hindi na nakauwi si Mang Teban. Isang matandang mangingisda na kilala sa buong bayan. Kinabukasan, nakita siya sa ilog palutang-lutang. Ngunit ang katawan ay wala ng laman. Parang piniga mula sa loob. Sa kanyang leg, may malalim na kagat at ang balat ay nangingitim sa paligid ng sugat. Ilang araw lang ang lumipas. Si Ginang Castillo, ang guro sa pampublikong paaralan, ay hindi rin dumating sa klase. Natagpuan ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan papuntang kabubatan. Sa upuan, may dugo at balahibo ng hindi matukoy na hayop. Ang buong barangay ay nabalot ng pangamba. Lalong naging tahimik ang gabi. Kahit mga aso, hindi na tumatahol. Ang simoy ng hangin ay tila may amoy ng bulok na dahon at kalawang na dugo. Isang gabi, habang tinatapalan ng kanyang ama ang siwang sa dingding ng kanilang bahay, si Pilo, 8 taong gulang, ay sumilip sa bintana. Tay, may dumaan sa likod. Malaki. Parang tao. Pero, baluktot ang katawan. Tapos, pula ang mga mata. Napapitlag ang kanyang ama. Agad isinara ang bintana at binasbasan ito ng banal na langis. Kinabukasan, nagpatawag ang kapitan ng barangay ng tulong mula sa militar. 7 sundalo ang dumating, kasama ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Suot nila ang uniforme. May dalang armas. At may anting-anting na isinabit sa kanilang leg. Pagpasok nila sa kabubatan ng Samar, sinabi ng albularyo, "Huwag kayong sumigaw. Huwag kayong magbanggit ng pangalan. Higit sa lahat, huwag kayong tumingin sa mata kung may makita man." Lumipas ang 2 araw. Wala ni isa sa kanila ang bumalik. Sa 3 araw, may natagpo ang sirang kagamitan sa ilalim ng puno ng dao. Wasak na helmet. Baril na nakabaluktot na parang bakal na pinilas. At mga bakas ng dugo na tila hinigop ng lupa. Sa puno, may ukit na marka sa paligid. Parang kalmot ng isang malaking hayop. Isa itong tanda ng isang lumang nilalang. Isang nilalang na dapat matagal nang natutulog. Sa katahimikan ng gabi, habang ang buong barangay ay nakikiramdam, narinig nila ang isang tunog na hindi pa kailanman umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Isang halakhak na malalim, basag, at tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Bumalik na siya. Sa silangang bahagi ng lugar, may isang binatang tahimik ang pamumuhay. Si Derek de Rivera. Isang batang doktor mula Maynila na pansamantalang umuwi sa San Lazaro upang alagaan ang kanyang may sakit na lola. Hindi niya alam na ang pagbabalik niya sa bayang matagal na niyang nilisan ay magiging simula ng pagkagising. Hindi lamang ng kanyang nakaraan, kundi ng isang kadilimang kumikirot sa kanyang dugo.
Si Derek ay anak ng isang sundalo na naitalaga sa Samar 15 taon na ang nakaraan. Isang investigasyon noon ang isinagawa sa loob ng kagubatan. Ngunit tulad ng iba pa, hindi na siya kailanman bumalik. Wala ni bangkay. Wala ni anino. Ngayong bumalik si Derek sa lumang bahay ng kanyang lola. May natagpuan siyang lumang baul. Sa loob nito, isang nasunog na sulat. Isang kupas na larawan ng kagubatan. At sa likod ng larawan isang ukit ng mata na may 4 na kuko. Lola Anita. Ano to? Tanong ni Derek. Hawak ang papel sa kanyang nanginginig na kamay. Biglang nanginig ang matanda. Hindi mo yan dapat hinanap, apo. Matagal ko nang itanago yan dahil alam kong ikaw. Ikaw na nga yon. Ang sinasabing hinirang. Ngunit huli na ang babala. Sa likod bahay. Gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Ang mga paniki ay nagsilisan mula sa mga sanga. Sa malayo, may tahol ng mga asong tila may kinatatakutan. Ang paligid ay parang lumalamig. At ang buwan ay tila nanlilisik. Kinagabihan. Sa kanyang panaginip, may nilalang na lumitaw. Matangkad. Ang balat ay parang uling. May mga mata ng apoy at mga sungay na baluktot. Nakapalibot sa kanya ang iba't ibang nilalang mga aswang, tikbalang, duwende, mga engkanto. Lahat ay nakaluhod. Lahat ay sumusunod. Dugo ko. Hininga mo. Katawan mo. Kaluluwa ko. Dumating ka na. Panahon na. Napabalikwas ng gising si Derek. Basang-basa ng pawis. Sa kanyang braso, may 3 marka. Parang patak ng itim na dugo na hindi niya maipaliwanag. Sa labas ng bahay, umalingaw na naman ang halakhak. Basag, mababa at puno ng gutom. Sa kanyang diwa, unti-unting bumuo ang tanong. Ako ba? Ang susunod na agaras. Kinabukasan, tahimik si Derek habang pinagmamasdan ang kakahuyan mula sa lumang bintana ng kanilang bahay. Ramdam niyang may bumabagabag sa kanyang. Parang may gumigising na lakas sa loob ng kanyang dugo. Bawat tibok ng puso niya ay tila may kasabay na bulong. Isang tinig na hindi niya maunawaan. Sa mesa, nakabukas pa rin ang baul. Sa ilalim ng sulat at larawan, may isa pang bagay na hindi niya napansin kagabi. Isang makinang na bato. Itim at tila humihinga. Habang hinahawakan niya ito, nanlamig ang kanyang balat at pumasok sa kanyang isipan ang mga imahe, mga mata at mga sigaw sa dilim. Biglang dumating si Aling Sabel, ang albularyang lola ng kanyang kababata. Anak. Wika nito, mariin ang tono. Ramdam ka na ng kagubatan.
Akala ko hindi na mangyayari sa panahong ito. Napatitig si Derek sa matanda. Ano ba talaga to, Aling Sabel? Ako ba ang agaras? Umiling si Aling Sabel. Hindi, anak. Hindi ikaw ang agaras. Napalunok si Derek, gulo ang isip. Bakit ako tinatawag sa panaginip? Bakit ako nagkakaroon ng mga marka? Dahil ikaw ang kabaligtaran niya. Ikaw ang itinakdang pumatay sa kanya. Tahimik ang paligid. Tila tumigil ang paghinga ng kagubatan. Matagal nang sinabi sa mga lumang orasyon. Sa bawat pagsilang ng isang agaras, may isisilang din na tagaputol ng lahi nito. Ang manunugis. Ang may dugong kasing lakas ngunit hindi halimaw. Isang nilalang na kayang labanan ang lason, ang utos, ang halakhak ng gabi. Bumalik sa alaala ni Derek ang kanyang ama, isang sundalo na hindi na bumalik mula sa kabubatan. Isang lalaking may lihim na misyon. Hindi lang basta investigasyon. Ang tatay mo. Dagdag ni Aling Sabel. Isa siya sa mga huling naghanap sa agaras. At isa siya sa mga unang naniwala na may paraan upang ito'y tuluyang mapuksa. Hindi siya naglaho. Isinakripisyo niya ang sarili para mapigilan ang pagkagising nito noon pa. Sa labas ng bahay, dumaan ang isang malamig na ihip ng hangin. Muling umalingaw ang halakhak ngunit ngayon ay mas malapit. Mas buhay. Sa kanyang panaginip, muli siyang dinalaw ng nilalang. Matangkad, ang balat ay parang uling, ang mga mata ay apoy. Nakapalibot dito ang mga aswang, tikbalang, engkanto, lahat ay nakaluhod. Ngunit may kakaiba. Ngayon, hindi siya kasama sa mga lumuluhod. Siya ay nakatayo. May hawak na sibat na yari sa pilak at kahoy ng dao. At ang mga mata niya ay hindi takot, kundi apoy. Dugo mo. Hininga mo. Katawan mo. Hindi mo ako pag-aari. Sagot ni Derek sa kanyang isip. Dumating ako hindi upang ipagpatuloy ka, kundi upang tapusin ka. Biglang nagsimulang umusok ang paligid. Mula sa dilim, sumulpot ang isang nilalang na tila anino ng kanyang ama. Anak, tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa dugo, kundi sa pagpili. At pinili mong lumaban. Sa paanan ng kagubatan, naroon si Derek. Suot ang lumang anting-anting ng kanyang ama. Hawak ang sibat na ibinigay ni Aling Sabel, isang sandatang pinanday para sa tanging layunin. Pumatay ng agaras. Sa paligid niya, gumalaw ang mga anino. Sa kanyang likod, ang mga tao ng San Lazaro. Tahimik ngunit muling umaasa. Sa kanyang harapan, ang kakahuyan ng Samar. Madilim, humihina at nag-aabang. At sa kanyang puso, malinaw ang sigaw. Ako si Derek de Rivera. Hindi ako ang halimaw.
Ako ang wakas nito. Sa gitna ng lumuluhang kagubatan ng Samar. Sa ilalim ng langit na nababalot ng itim na ulap at kabilugan ng buwan. Lumakad si Derek mag-isa. Bitbit niya ang sibat ng dao pinanday sa lumang ritual. Inimbak ng dugo ng mga bayani at ipinasa-pasa ng mga albularyong tagapangalaga. Sabi ni Aling Sabel, ang sibat lang na yan ang maaaring tumapos sa sumpa. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, napansin niyang hindi na ito ang parehong kagubatang kilala niya. Ang mga puno ay tila may mata. Ang lupa ay humihinga. At sa bawat hakbang ay may bulong. Huwag ka nang lumapit. Ngunit mas malakas ang tinig sa kanyang dibdib. Tapusin mo na ito. Sa isang kuweba, natagpuan niya ang pinanggagalingan ng lahat. Malalim, mainit at puno ng usok. Sa gitna ng kuweba, naroon ang agaras. Muling isinilang, buo ang anyo at mas malupit kaysa sa mga kwento. Ang balat nito ay uling na buhay. Ang mga matay pulang apoy. At ang mga kuko ay mas mahaba kaysa sa braso ng tao. Sa likod nito, nakabigti ang katawan ng mga engkanto, tikbalang, at aswang na sumubok lumaban. Wala na silang kaluluwa. Ginawang utusan. Tumawa ang agaras. Isa ka ring nilikha ng dilim, Derek. Sabi nito sa tinig na parang maraming boses. Ang dugo mong hiniram ay sa amin pa rin. Huwag mong labanan ang sarili mo. Pero hindi siya natitinag. Hindi ako nilikha ninyo. Sagot ni Derek. Ako ang kabaligtaran nyo. Itinaas niya ang sibat. At sa biglang iglap ay sumugod ang agaras. Mabilis, parang kidlat, ngunit si Derek ay parang alam na niya ang bawat galaw. Nagtagpo ang kanilang mga katawan. At nagliyab ang hangin sa pagitan nila. Ang sibat ay tumama sa balikat ng agaras. Ngunit hindi sapat upang pabagsakin ito. Kumalaban ang halimaw. Tinamaan si Derek at tumilapon sa lupa. Nagdilim ang paningin niya. Sa kanyang diwa. Lumitaw ang imahe ng kanyang ama, nakasuot ng uniforme. Duguan, ngunit nakangiti. Anak. Wika nito. Ang tunay na sandata mo ay hindi sibat, kundi ang paniniwala mo sa tao. Hindi mo kailangan maging halimaw para patayin ang halimaw. Nagising si Derek sa lakas ng loob. Tumayo siya. Sugatan ngunit buo. Sa huling pagkakataon, humugot siya ng lakas. At sa gitna ng pagsugod ng agaras ay inundayan niya ito ng sibat. Diretso sa puso. Sa ngalan ng mga namatay, ng mga nawala, ng mga nilapastangan. Wakas mo na ito. Sa isang iglap. Sumabog ang liwanag sa loob ng kuweba. Ang agaras ay napasigaw. Isang hiyaw ng libu-libong kaluluwa. Bago ito naging abo. Unti-unting nilamon ng sariling kadiliman.
Ang paligid ay tumahimik. Bumalik ang hangin. Ang kagubatan ay tila huminga ng malalim. At si Derek ay nakaluhod sa lupa, hawak ang sibat, luhaan ngunit mapayapa. Muling sumigla ang San Lazaro. Muling tumahol ang mga aso. Muling lumabas ang mga bata. Walang nakaalam kung ano talaga ang nangyari. Ngunit mula noon, hindi na muling nawala ang mga tao. Wala nang bangkay na walang laman. At sa kagubatan, wala nang halakhak sa gabi. Si Derek ay umalis makalipas ang 1 linggo. Dala ang alaala ng kanyang ama. Ang kapangyarihang minsan ay inalok sa kanya. At ang kaalaman na hindi kailanman masama ang pagiging tao. Sa pinakailalim ng kuweba kung saan nalipol ang agaras. Isang patak ng itim na dugo ang nanatili sa bato. Uminit. Humihinga. At naghihintay. Ngunit sa malayo, may aninong naglalakad. Hawak ang sibat. Tahimik. Nagbabantay. Dahil minsan nang may agaras, at minsan ding may taong handang wakasan ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.